Magandang araw, mga learners. Welcome sa Teacher Lumaban YouTube channel, kung saan sama-sama tayong matututo ng mga konsepto na mahalaga sa ating pag-aaral at sa tunay na buhay. Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa Sustainable Development Goals o SDGs at kung paano ito nakaapekto sa mga small businesses o maliliit na negosyo. Kapag sinabi nating sustainable, ibig sabihin ay ginagawa natin ang isang bagay sa paraan na makakatulong hindi lamang ngayon kundi pati sa hinaharap. Halimbawa, ang isang tindahan ay kumikita ng pera, pero hindi nito dapat sirain ng kalikasan o abusuhin ng mga empleyado. Kaya ang pag-uusapan natin ay, paano makakatulong ang negosyo sa tao, komunidad, at environment habang kumikita? Samahan ninyo ako sa pagtalakay natin sa Sustainable Development Goals at sa kanilang kahalagahan. Sa maliliit na negosyo, Tara, matuto tayo at sabay-sabay nating gawing mas sustainable ang ating mga negosyo at komunidad. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Ang SDG ay ibig sabihin ay Sustainable Development Goals. Ito ay 17 global goals ng United Nations. Ang mga goal na ito ay ginawa upang matulungan ng mundo na magkaroon ng mas magandang buhay. Kasama rito ang pagtulong sa mahihirap, pagbibigay ng trabaho, pagprotekta sa environment, pagkakaroon ng equality, at paggamit ng resources ng tama. Isipin natin ang SDGs bilang 17 malaking target para sa isang mas magandang mundo. Hindi lang gobyerno ang dapat tumulong. Kasama rin dito ang businesses, schools, communities, at ordinaryong tao. Simple example, kung ang isang restaurant ay nagbabawas ng food waste, nakakatulong ito sa environment. Ito ay isang halimbawa ng pagsuporta sa SDGs. Bakit kailangan malaman ng business ang SDGs? Dahil ang isang negosyo ay hindi hiwalay sa lipunan. Halimbawa, ang isang bakery ay may customers na bumibili ng produkto, employees na nagtatrabaho, suppliers na nagbibigay ng materials, community na nakapaligid dito, environment na maaaring maapektuhan ng basura. Kaya kailangang isipin ng business owner, kumikita nga ba ako, pero nakakatulong din ba ako sa mga taong nakapaligid sa aking negosyo? Ang magandang negosyo ay hindi lamang tungkol sa profit. Dapat mayroon ding responsibility. Hindi kailangan sundin ng isang maliit na business ang lahat ng 17 SDGs ng sabay-sabay. May mga SDGs na mas direktang konektado sa negosyo. Halimbawa, ang One Sudanese Pound No Poverty ay maaaring suportahan ng negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Ang 4 Sudanese Pounds Quality Education ay maaaring suportahan sa pamamagitan ng training ng employees. Ang 5 Sudanese Pounds Gender Equality ay nangangahulugan na dapat pantay ang opportunity ng babae at lalaki. Ang 7 Sudanese Pounds Affordable and Clean Energy ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente o paggamit ng renewable energy. At ang 8 Sudanese Pounds Decent Work and Economic Growth ay tungkol sa pagbibigay ng maayos, ligtas, at patas na trabaho. Mayroon pa tayong ibang SDGs na mahalaga sa negosyo. Ang 9 Sudanese Pounds ay tungkol sa innovation at technology. Halimbawa, paggamit ng online selling o digital payment. Ang 10 Sudanese Pounds ay tungkol sa pagbawas ng inequality. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng opportunity ang iba't ibang tao. Ang 12 Sudanese Pounds ay tungkol sa responsible consumption at production. Halimbawa, hindi tayo dapat mag-aksaya ng pagkain, tubig, materials, at kuryente. Ang 13 Sudanese Pounds ay tungkol sa climate action. Kailangang makatulong ang negosyo sa pagbawas ng environmental damage. At ang 17 Sudanese Pounds ay tungkol sa partnership. Mas madaling makamit ang goals kung nagtutulungan ng businesses, government, schools, at communities. Isa sa pinakamalaking problema ng small businesses ay kulang na pera o kapital. Halimbawa, gusto ng isang maliit na restaurant na gumamit ng environmentally friendly containers. Pero mas mahal ang eco-friendly container kaysa ordinaryong plastic container. Kaya kailangang pumili ang owner. Mas mura ba? O mas sustainable? Hindi ibig sabihin na ayaw ng business owner sa environment. Minsan, wala lang siyang sapat na pera para agad bumili ng mas magandang equipment o materials. Kaya malaking challenge ang financial resources sa pagsunod sa SDGs. Ang pangalawang problema ay kulang sa kaalaman. May mga business owner na maaaring hindi alam kung ano ang SDGs. Halimbawa, maaaring alam nilang dapat mag-recycle pero hindi nila alam na konektado ito sa 12 Sudanese Pounds. Maaari ring hindi nila alam kung paano gagawing sustainable ang kanilang business. Kaya mahalaga ang training at education. Kapag mas naiintindihan ng business owner ang SDGs, mas madali niyang maisasagawa ang tamang actions. Malaking tulong ang technology sa modern business. Halimbawa, online selling, digital payment, computer inventory, energy-efficient equipment. Pero hindi lahat ng small businesses ay may sapat na pera para bumili ng bagong technology. May ilan ding walang sapat na knowledge kung paano gamitin ang technology. Halimbawa, maaaring gusto ng sari-sari store na gumamit ng digital payment. Pero wala silang sapat na equipment o internet connection.
Kaya ang technology gap ay isa ring challenge sa small businesses. Laging kailangang isipin ng business owner ang expenses. Kapag mataas ang gastos, maaaring bumaba ang profit. Halimbawa, may dalawang klase ng shopping bag. Ordinary plastic bag piso, reusable bag 5 piso. Maaaring isipin ng owner, mas mura ang plastic bag kaya yun na lang ang gagamitin ko. Pero kung gagamit ng reusable bag, mas makakatulong ito sa environment. Dito natin makikita na minsan ay may conflict between short-term cost and long-term sustainability. Ang sustainable option ay maaaring mas mahal sa simula, pero maaaring makatulong sa business sa paglipas ng panahon. Ang business ay may responsibility din sa employees. Dapat silang bigyan ng fair wages, safe workplace, training, respect, equal opportunity. Ito ay konektado sa 8 Sudanese pounds decent work and economic growth. Halimbawa, kung nagtatrabaho ang isang employee sa bakery, dapat may safety procedures siya upang hindi siya mapahamak. Dapat din siyang tratuhin ng maayos at bayaran ng patas. Kapag maayos ang treatment sa employees, mas malaki ang posibilidad na maging motivated at productive sila. Maraming negosyo ang gumagawa ng basura. Halimbawa, ang restaurant ay may food waste. Ang store ay gumagamit ng plastic bags. Ang office ay gumagamit ng maraming papel. Ang factory ay maaaring gumamit ng maraming tubig at electricity. Kapag hindi maayos ang waste management, maaaring magkaroon ng pollution. Kaya mahalaga ang 12 Sudanese pounds at 13 Sudanese pounds. Maaaring gawin ng business ang simple actions tulad ng reduce, reuse, recycle. Hindi kailangang malaki agad ang pagbabago. Kahit maliit na action ay makakatulong. Ang sustainability ay hindi lamang dagdag gastos. Maaari rin itong makatulong upang makatipid ang business. Halimbawa, kung babawasan ng restaurant ang paggamit ng kuryente, bababa ang electricity bill. Kung babawasan nito ang food waste, mas kaunting pagkain ang masasayang. Kung gagamit muli ng materials, mas kaunting bagong materials ang kailangang bilhin. Kaya tandaan, less waste can mean less cost. Ang pagtulong sa environment ay maaaring makatulong din sa business. Ang customers ngayon ay maaaring pumili ng business na responsable. Halimbawa, may 2 stores. Store A, maraming plastic waste at hindi maayos ang treatment sa workers. Store B, gumagamit ng reusable bags at maayos ang treatment sa employees. Maaaring piliin ng customer ang Store B dahil nakikita niyang responsible ang business. Kaya ang sustainability ay maaaring makatulong sa reputation at customer trust. Kapag nagtitiwala ang customers, maaaring bumalik sila at irekomenda ang business sa iba. Ang problema sa environment at society ay maaari ring maging business opportunity. Halimbawa, maraming plastic waste. Maaaring isipin ng entrepreneur, ano ang maaari kong gawin upang makatulong at kumita? Maaari siyang gumawa ng reusable bags, recycled products, eco-friendly packaging, organic products. Ibig sabihin, ang isang problema ay maaaring maging source ng bagong business idea. Ito ang tinatawag nating innovation. Ang employees ay mahalagang bahagi ng business. Kung ang workers ay ligtas, patas ang sahod, nirerespeto, nabibigyan ng training, pantay ang opportunity, mas malaki ang posibilidad na maging motivated sila. Halimbawa, good treatment, happy employees, better performance. Kapag mas motivated ang workers, maaaring mas maging maayos ang customer service at productivity. Kaya ang SDGs ay hindi lamang para sa environment, para rin ito sa mga tao. Ang innovation ay paggawa ng bagong idea o mas magandang paraan ng paggawa. Halimbawa, may restaurant na maraming plastic waste. Sa halip na sabihin lamang na, marami tayong basura, maaari nilang itanong, ano ang bagong paraan upang mabawasan ang basura? Maaari silang gumamit ng reusable containers o environmentally friendly packaging. Dito natin makikita ang proseso, problem idea, solution benefit. Ang SDGs ay maaaring maging inspiration para gumawa ng bagong business ideas. Hindi rin natin dapat isipin na madaling sundin ang SDGs. May mga challenges. Halimbawa, higher initial cost, maaaring mahal ang bagong equipment. Lack of knowledge, maaaring hindi alam ng owner kung paano ito gagawin. Lack of technology, maaaring walang access sa modern equipment. Additional work, kailangan ng extra effort para mag-monitor at mag-manage. Kaya kailangan ng support mula sa government, financial institutions, communities, at iba pang organizations. Ang goal ay hindi pahirapan ng small businesses, kundi tulungan silang maging sustainable at successful. Sa slide na ito, makikita natin na ang SDGs ay maaaring direktang konektado sa business actions. Halimbawa, 7 Sudanese pounds save electricity, lower electricity bill. Kapag nagtipid tayo ng kuryente, nakakatulong tayo sa environment at nakakatipid din ng business. Isa pang example, 8 Sudanese pounds fair wages, motivated workers. Kapag patas ang treatment sa employees, maaaring maging mas motivated sila. At 12 Sudanese pounds reduce waste, lower costs. Kapag mas kaunti ang waste, mas kaunti rin ang resources na nasasayang. Kaya ang SDGs ay maaaring maging win-win situation para sa business at society. Ngayon, gagamit tayo ng isang real-life business problem. Isipin natin na may restaurant na maraming food waste araw-araw.
Una, tukuyin natin ang problema. Too much food waste. Pangalawa, anong SDG ang konektado? 12 Sudanese pounds responsible consumption and production. Pangatlo, ano ang solution? Halimbawa, tamang food planning, proper portioning, food donation, composting, waste segregation. Pang-apat, ano ang effect? Mas kaunting food ang masasayang. At panghuli, ano ang benefit? Makakatipid ang restaurant at makakatulong ito sa environment. Ganito ang ating analysis. Problem SDG Solution Effect. Balikan natin ang pinakamahalagang points. Ang SDGs ay may challenges at opportunities para sa businesses. Challenges: kulang na pera, kulang sa technology, kulang sa knowledge, dagdag na effort. Pero mayroon ding opportunities. Maaaring makatipid, maaaring magkaroon ng magandang reputation, maaaring makahanap ng bagong customers, maaaring magkaroon ng bagong business ideas, maaaring gumanda ang employee performance. Kaya hindi natin dapat tingnan ang SDGs bilang problema lamang. Maaari din itong maging opportunity para umunlad ang business. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Bago tayo matapos, mga learners, tandaan natin ang isang importanteng idea. Ang isang negosyo ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng profit. Oo, kailangan ng business ang profit upang mabuhay, magpatuloy, at umunlad. Pero hindi lamang pera ang dapat isipin ng isang negosyo. Dapat din itong isaalang-alang ang people, planet, community. Ang isang responsible business ay kumikita habang gumagawa ng tama. Ang isang sustainable business ay nagbibigay ng magandang produkto at serbisyo, gumagalang at nagbibigay ng patas na oportunidad sa workers, tumutulong sa community, nagbabawas ng waste, at nagpoprotekta sa environment. Kaya tandaan natin, good business creates profit. Sustainable business creates a better future. Sa madaling salita, ang tunay na matagumpay na negosyo ay hindi lamang kumikita ngayon. Gumagawa rin ito ng magandang kinabukasan para sa mga tao, komunidad, at environment. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Kung nakatulong sa inyo ang lesson na ito, please like, subscribe, at share ang Teacher Lumaban YouTube channel para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa business, entrepreneurship, at iba pang mahalagang aralin. Ako si Teacher Lumaban. Tandaan, matuto, kumilos, at lumaban para sa mas magandang kinabukasan. See you sa ating susunod na lesson.